Tama bang sabihin ng isang abogado, officer of the court, na pagka nag-file ka ng kaso, okay? Tapos ang sasabihin nila ay kontrolado ng gobyerno, ng Department of Justice, ang mga prosecutors. Kaya para bang ang tingin niya ay magiging bias na kaagad? Parang hindi maganda, di ba? Kasi ang proseso ng paghahanap ng katotohanan at katarungan, talagang kung kasong kriminal yan, sa korte dadaan. Dadaan talaga yan. Pag nag-file ka ng kaso, dadalan sa prosecutors for evaluation. Pag mayroong probable cause, saka ipapaya yung kaso sa korte. Pero bakit ganon? Ang sinasabi nitong batang Panelo, si Paolo Panelo, ito po'y abogadong anak ni Sal Panelo, na abogado ni Sara Duterte na nag-file ng kaso laban kay Ramil Madriaga. Ay bakit ganito ang sinasabi? Kung wala kayong tiwala sa prosecutors, wala kayong tiwala sa mga kinaukulan, bakit pa kayo nag-file ng kaso? Hindi naman pwedeng hindi dadaan sa kanila dahil sila yung mga prosecutors. Pakinggan po ninyo ito. Of course, kontrolado sila ng Malacanang. The Secretary of Justice is of course a cabinet member of PBBM na kalaban sa politika ng ating Vice President. Sa kabila nito, pinili umano ni VP Sara na ituloy ang paghahain ng reklamo sa piskalya. Kaya naman ginawa nila ang lahat ng paraan para maging airtight o walang butas ang kanilang mga complaint sa puntong hindi ito basta-basta madidismiss. Kaya umabot ng ganito, 750 pages itong second complaint, yung first complaint 300 pages, para walang butas, para mahirapan sila kahit gusto nilang i-dismiss. Dahil sa politika, may hirapan sila. Kung i-dismiss man nila, magmumukhang sinadya nila para lang siraan itong si VP Sara. Ayon kay Attorney Panelo, hindi lang affidavit ang isinumite nila sa Office of the City Prosecutor ng Taguig. May kalakip rin itong mga dokumento, certification at sinumpaang salaysay ng mga taong makakapagpatunay na peke umano ang mga testimonya ni Madriaga. Kabilang sa mga pinasisinungalingan ay ang tinatawag na manager's check, mga lugar kung saan umano isinagawa ang paghahatid ng pera at ang mga taong sinasabing kasangkot sa mga transaksyon. Iginiit ng kampo ng... Ayan o. Ano yung masasabi dyan? Ha? Attorney Panelo. Yan po yung nagsasalita doon. Ha? Parang ginawa daw nila 700 plus yung dokumento, 300 plus yung dokumento, kaya daw pagka-dinismiss sinadya dahil sila ay konektado sa gobyerno. Parang anong klaseng katarungan ang meron tayo sa bansa kung ganyan? Nagpipetisyon kayo, nagpapile kayo ng kaso, tapos aangguluhan nyo na pagka hindi pumabor sa inyo, politika kagad. Gusto nyo pag nagpile kayo ng kaso, kaagad-agad, kayo sundin, paniwalaan ang inyong ebidensya. Kaya nga may prosecutors eh. Yan ang titingin kung meron bang basihan o wala, meron bang probable cause o wala, bago ipalang kaso. Pero ngayon, parang kinukondisyon mo ang tao, pag dinismiss ito, ibig sabihin, dahil kalaban sa politika ang Vice President, kalokohan naman katwiran yan. Kung lahat na lang abogado, ganyan ng paliwanag, pasintabi na, nasa nakatarungan sa atin? Di ba panlilin lang yon? Huwag kayong mag-file ng kaso kung wala kayong tiwala sa prosecutors. Ang gusto nyo, pag nag-file kayo ng kaso, kaagad-agad maniwala ang prosecutors na matibay yung inyong ebidensya. Paano? Ay, trabaho ng prosecutors yun eh. Tapos pag hindi pumabor sa inyo, sasabihin nyo, dahil kalaban sa politika. Bakit lagi niyong pinopolitika ang paghahanap ng katotohanan? Kayo yung nag-file ng kaso laban kay Madriaga, tanong lang ito, attorney. Bakit parang takot at takot kayo kay Madriaga? Hindi pa nga humaharap sa impeachment trial. Katakot-takot na ang kaso na inyong ipinal sa kanya. Although karapatan niyo yan. O tapos ngayon nag-file kayo ng kaso, gusto niyo kaagad at makumbinsi ang gobyerno na tama yung ginawa niyo. Panagutin agad-agad si Madriaga. May karapatan din yun ipagtanggol ang kanyang sarili. Lahat naman may karapatan. Yan yung tamang proseso. Pero pag pinulitika ninyo at hindi tinanggap kayo ay natalo, halimbawa ay natalo, ibinasura yan, iba ang sasabihin nyo, anong klase naman yan? Bata pang abogado yung anak ni Panelo, bakit ganon? Attorney,
Daan-daan lang. Hmm? Kung wala kang tiwala, huwag kayo mag-file ng kaso. Ah? Kung mahina ang ebidensya nyo at pag halimbawa dinismiss, hindi ko naman sinabing dinismiss, halimbawa dinismiss, ganyan ang katwiran. Abay, mali naman yun. Di ba? Ang pag-file ng kaso parang sugal. Pag sumugal ka, hindi mo alam kung mananalo ka o matatalo ka. Ganon din yung kaso. Pag nag-file ka ng kaso, walang kasiguruhan kung mananalo ka o matatalo ka. Pero hindi mo pwedeng sabihin pag natalo ka dahil pinulitika. Dahil kalaban sa politika yung kliyente mo. Anong klase naman yan? Pag ang husgado o ang justisya o ang korte laging pinupolitika, nasaan ang katarungan at katotohanan? Hindi ba? So, issue lang po walang personalan, huwag naman ganon. Kung may ebidensya kayo, patunayan nyo. At kung mahina ang ebidensya, base sa pagsusuri ng prosecutors, igalang nyo. Yun lang yun eh. O baka naman, for publicity lang yan, pero masamang publicity. Sa ibang mga nakikinig, baka naniwala sa'yo, pero ako hindi ako naniniwala dyan. Kasi ako naniniwala sa proseso. At kung ano yung proseso, igalang natin, igalang nyo. Huwag nyong angguluhan ng iba pagka hindi pumabor sa inyo. Kalokohan naman yan. Di ba? Tanong nga lang bakit ba kayo takot na takot kay Madriaga? Sino ba si Madriaga? Testigo lang naman niya kung sakasakali. May karapatan man siyang tamistigo. May karapatan man siyang magsalita kung anong totoo dahil base sa kanyang nalalaman. Bakit kinasuhan nyo ng pagsisinungaling hindi pa naman ho nagsisinungaling? Sa pantahalan nyo yung pagsinungaling, di sige, dalhin nyo sa korte. Iba yung korte, iba yung impeachment court. Pag humarap sa impeachment court yan, ay kung anong gusto niya sabihin, wala tayong magagawa doon. Akala ba nyo, kinasuhan nyo yan sa prosecutor's office? Akala ba nyo, hindi na matitistigo yan? Akala ba nyo, matatakot yan? Hindi. Nagsabi na yan at kasama yan sa napakaraming testigong ihaharap ng prosecutors at public and private prosecutors sa impeachment court sa susunod na mga araw. Lalo na pag tinalakay ang di umano'y ill-gotten wealth or ang tawag ito, yung mga hindi raw ho kapanipaniwalang kayamanan ng Vice President. Doon sa isasalang. Dahil mukhang doon siya may alam tungkol sa kapirahan. Ngayon, sinisira niyo yung kredibilidad dahil inyong kinasuhan sa korte, sa piskal, kung saan dalawang kasong perjury na at saka kung ano pa. Di ba? Kaya ako naniniwala sa akin personal na observation at opinion. Yan po ay mananatiling testigo ng mga taga-usig before impeachment court. Hintayin natin. May tamang oras at araw para sa kanya. Habang siya ay kasalukuyang nakakulong dyan po sa Taguig dahil kinasuhan siya ng mga pro-Duterte noong araw hanggang ngayon. Yun po yun. So sana walang takutan at irespeto ang ating mga prosecutors. Attorney, magandang umaga po sa inyo. Please like, share, subscribe, and follow.